Magandang araw po. How have you been mula po nung nagsimula ulit yung ECQ dahil sa dumadami na naman pong COVID-19 patients? Yung ilan po ay nawalan na ng hanap buhay ng tuluyan, hindi po ba? At naintindihan po natin kapag meron pong nakakaramdam na po ng pagka-fed up, ng frustration, ng takot, at ng kalungkutan, ano po. Kaya, how are you coping up po? Naalala ko po si James nung kanyang sinulatan yung mga mananampalataya nung panahon niya. In-encourage niya sila nung time na masasabing nasa lockdown sila dahil sobrang persecution na pinagdaanan nila nung time na yun. They were experiencing famine and poverty pati. Kaya halos hindi nga po sila makalabas. And even itong si James na half-brother ni Jesus ay naka-experience din ng ganong hirap. In fact, after niya pong isulat ito, he was murdered because of his faith. So, nung sinulatan niya itong mga mananampalataya na ito, hindi po ito point of view lamang niya, kundi talagang na-experience niya. And so, prior to that, prior to his being murdered, in-encourage po niya sila para mag-thrive sila sa gitna ng trials. So, hindi lang mag-survive, kundi mag-thrive. So, pag thriving, ibig sabihin, nagpo-flourish, nag-grow kahit sa gitna ng circumstances. Alam ko po na yung ilan sa atin, memorize na po itong text na to dahil madalas po natin itong pag-usapan, pero naniniwala po ako na sa araw na to ay nais na ipaalala sa atin ng Lord ang text na ito upang tayo ay ma-encourage at upang tayo rin ay mag-thrive even in the midst of trials, even in the midst of pandemic. So, let's take heed po. Ito po yung sinasabi ng word ng Lord. 4. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect, complete, lacking nothing. What does it mean kaya for us to thrive in the midst of trials? Meron po tayong tatlong mga salita na tatandaan ngayong araw. Una, expect. Pangalawa, endure. Pangatlo, enable. Expect, endure, enable. Number 1, expect. Expect various trials. Sabi sa verse 2, consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. Sa Tagalog, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. So, expect various trials. Sabi po doon, when you encounter various trials. Hindi po niya sinabing if you encounter. Kasi pag if, may posibilidad lang. Pero yung when, ibig sabihin talagang sigurado na dadaan tayo sa pagsubok. And so, if we want to thrive in the midst of trials, asahan po natin, expect that we will go through different or various trials. Gusto ko yung sabihin sa inyo na hindi po natin hinahanap yung mga trials, kundi kapag pinadaan tayo, may pinahintulutan ng Diyos na pagsubok na pagdaanan natin, huwag po tayo magtaka. Meron po kasi sa atin na pag ang kaisipan nila ay kapag nag-serve na sila sa Diyos ay hindi na sila dadaan sa problema. So, kapag dumating na yung pagsubok sa kanila ay nalilito o kaya di naman ay nagagalit sa Diyos. Sinasabi nila na kung kailan naman ako naglingkod, tsaka naman dumaan itong pagsubok na ito. Tingnan po natin yung mga babae at lalaki sa Biblia, hindi po ba? Sila po ay dumaan sa matinding pagsubok rin. Not necessarily dahil they disobeyed, but
kung kailan pa nga po na sila ay sumunod, doon pa sila nakaranas ng pagsubok. Minsan di po natin na iintindihan talaga kung bakit inaalaw ng Lord yung mga pagsubok na pinagdaraanan natin. Pero mahalaga po as long as alam natin na ang Diyos ang nagpapahintulot na pagdaanan natin ang mga bagay na to, meron po tayong kapanatagan na pinatitibay lamang niya ang ating pananampalataya sa Kanya. Sabi doon, magalak daw. Count it all joy or consider it all joy when you encounter various trials. Nagdadaan sa pagsubok, magagalak. Ang sinasabi lamang po niya dito kasi ay yung end result ng trials. So mamaya, pag-usapan po natin yung end result ng trials, kaya raw po tayo dapat magalak. Pero paano po ba yung magalak sa gitna ng pagsubok? Naalala ko po rito si Paul at saka si Silas nung sila ay nakulong sa chapter 16 verses 24 to 25. Sabi po doon, having received such a charge, he put them into inner prison, fastened their feet in the stocks. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to him. Dumadaan sa pagsubok, nakuha pang umawit. Ilan po sa atin yung habang dumadaan sa mahirap na sitwasyon, nag-worship, umaawit sa Lord, nagpo-praise. At pagkatapos po nung time ng worship time or nung praise time, ay may panibagong lakas, may kagalakan na nararanasan sa puso. Yun po yung nagagalak. Hindi po na nakabase sa sitwasyon, yung joy. Ang ibig sabihin po ng joy, kahit po sa gitna ng mahirap na sitwasyon, ay merong galak na nararanasan tayo. So, expect various trials if we want to thrive. Pangalawa po, endure. Endure through it all. Maging matatag po tayo sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. Sa verse 3, sabi doon, knowing that the testing of your faith produces endurance. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So, if we want to thrive in the midst of trials, learn to endure. Ito pala yung dahilan kung bakit tayo pinadadaan ng Diyos sa mga pagsubok. Endurance. So that we will overcome sufferings. Kasi marami pa po tayong pagdadaanan, hindi lamang po itong COVID-19. At dahil meron na tayong endurance, brought about by various trials, mahaharap na po natin at malalagpasan ang mas malalaki pang challenges sa ating buhay. Wala pong pinagkaiba yan dun sa mga ahon ng mga bikers. Nung isang araw, tinanong ko si Nice kung paano niya natutunan na umahon sa pamamagitan ng pagbabike. Sabi niya, nung una daw, dun lamang daw po sila sa village nila. May mga paahon din doon. Araw-araw niyang ginagawa doon hanggang sa nakasanayan niya na. Nung nasanay na siya, lumabas na siya. Nagpunta na siya sa iba't iba pang lugar at yung malalayo at matataas na ahon pa. At hanggang sa nakasanayan na rin. Naging unli ahon na nga. At ngayon kasama na niya yung kanyang ate Agnes at si Madam Janet. At nung huli, kasama pa nila si Joy. Ang titindi na po ng mga endurance nitong mga ito. Dahil meron na silang tinatawag na unli ahon. So, endure. Gusto ko po yung sinabi ni George Mueller. Sabi niya, the only way to learn strong faith is to endure great trials. I have learned my faith by standing firm amid severe testings. So, wala pong ibang paraan talaga para lumakas yung ating pananampalataya kundi sa pamamagitan ng pagdaan sa mga pagsubok.
At maaari po nating tanungin, paano ba ako mag-e-endure kung ganitong nahihirapan, nasasaktan ako? Tumatangis ako ngayon, paano ako mag-e-endure? Nais ko pong ipaalala, tayo pong mananampalataya ay may advantage. At ang advantage natin, we have Christ. And since we have Christ, we have hope. And that our perspective is that God is in control. Having this perspective makes us endure. So, hindi lamang po ito dahil sa kakayahan natin or that dahil sa mga capabilities natin or hindi to dahil sa ako ay positive thinker kaya ma-endure ko ang lahat ng ito. Hindi po. Ma-endure ko ang lahat ng ito dahil God is in full control of my situation. Naalala ko po nung na-diagnose ako ng cancer, yun po yung time na hindi ko na po alam, hindi na po talaga ako yung in control dun sa sitwasyon. Wala na akong control para malagpasan yung pagsubok na yun. So, talagang complete reliance in God, complete surrender sa Kanya. And because He made a promise that the sickness will not end in death but will bring glory to His name, tsinaga ko po talaga yung aking mga hardcore na holistic approach of treatments, So, dahil nga dun sa pangako niya na yun sa akin. Pero prior to that, after ko ma-diagnose, okay na ako. Sabi ko, Lord, kahit na kung gusto mo akong kuhunin na, you want to take me home, okay lang po sa akin. Pero okay lang din na magstay ako. So, ano man yung nais mo, as long as kasama kita. And it is the same God who promised that He causes all things to work together for good to those who love Him, to those whom He called according to His purpose. Romans 3:28. And Psalms 30 verse 5 says, weeping may last for the night, but a shout of joy comes in the morning. Ito po yung ating kalakasan, na kahit na nahihirapan tayo, nasasaktan tayo, alam natin na hindi po nagtatapos ang lahat sa hirap. At hindi po ito positive thinking lamang. There is joy coming from the Lord. And while we are being tested, the promises of God makes us endure. The testing of our faith produces endurance. So, if we want to thrive in the midst of trials, learn to endure. Number 3, enable God to complete what He has started. Sa verse 4, sabi doon, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Sa Tagalog, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So, if we want to thrive in the midst of trials, enable or let God finish what He has started. Balikan po natin yung first part. Ang sabi doon, let endurance have its perfect result. Ang endurance po ay may binubuo po sa atin. And it's a process. Hindi po ito yung isang gawain lang, tapos na. Hindi po, minsan mahaba yung proseso. At pag natapos yung proseso na iyon, ano po yung sinabi na result? Sabi po doon, perfect, complete, lacking in nothing. Kaya pala dapat magalak kapag dumadaan sa pagsubok. Dahil ito yung end result. In the future, we will be perfect, complete, lacking in nothing. Alam ko, gusto po ng bawat isa yan sa atin na maging perfect, complete, and lacking in nothing. Ang kailangan lamang po nating gawin, although mahirap, hindi madali, ay gawin
natin na pahintulutan ang Diyos and even yung endurance to finish its process, to have its perfect result in us. And it is actually God who is working in our lives. Kaya I really like what Paul says in Philippians 1:6. Sabi niya doon, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. For I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Yun yung maganda sa Diyos Pag meron po siyang pinasimulan, lalo na po pagsubok, hindi po niya tayo iniiwan sa ere. Tinatapos niya po ito na kasama natin siya. At pag natapos na po ito, wow, ang ganda po pala ng plano niya. Kita natin na it's really pala for my own good. It is really pala for the glory of His name. Kaya lang ang masaklap lang po sa atin minsan, shortcut tayo. Naalala ko nga yung isang lumangoy sa dagat na pagdating niya dun sa gitna, napagod siya, kaya sabi niya, balik na lang ako. Siguro hindi niya alam na nasa kalagitnaan na siya. Kung tinuloy niya po yung kanyang destinasyon, di sana natapos niya yung kanyang languyan. Sayang, po. So, sabihin po natin sa ating katabi, sa ating kausap ngayon, ka-chat or ka-zoom, huwag tayong aayaw. Huwag kang aayaw. Sayang. Minsan nga, 3/4 na lang maayaw pa tayo. Hindi natin kasi alam na nandun na tayo. Or di kaya naman, minsan, pabukas na yung milagro ng Diyos. Umayaw tayo. Kaya marami po sa atin ang hindi nakikita yung complete work ng Diyos sa kanila dahil sa pag-ayaw. Okay. Naalala ko po yung diamonds. Hindi po ba ilang billions of years yun? Tapos kailangan ng extreme pressure, kailangan ng extreme heat para po mabuo siya. So, pagkatapos ng billions of years na yon, nabubuo ang isang napakaganda, isang perfect at napakamahal na diamonds. Alam niyo po ba na nagagawa na rin pala ng tao yon? Ginagawa siya sa lab. And in a matter of days or hours, tapos na siya. Pero hindi siya perfect. May mga imperfections siya. Kaya hindi siya ganun ka-valuable at expensive. Why? Kasi shortcut po siya. And same with our lives po. So, pag dumadaan po tayo sa pagsubok, huwag tayong hihinto. Sabihin po natin sa Lord natin na, I will let this endurance finish its work so that I may have its perfect result in me. And Lord, I want to be complete. I want to be perfect. I want to lack nothing. Kaya, I will allow it. I will allow you to finish your work in me. Yung isang naval officer po na naging Bible teacher, ang pangalan po niya si Zach Punen. Sabi niya, the man who has an easy life will be spiritually weak, flabby, and impoverished. He won't be able to do what God wants him to do. But the one who has gone through trials and testing successfully will be strong and capable of doing all the will of God. I cannot agree more po sa kanya. Totoong-totoo po yan at alam na alam nyo rin po yan na yung mga umaayaw, kahit nga po hindi spiritually, yung mga hindi ayaw dumaan sa hirap, ayaw dumaan sa pagsubok, yung mga shortcut, yung mga tumitigil, ito po yung nagiging weak. On the other hand, yung mga dumadaan sa matinding trials and testing, yung mga hindi sumusuko, sila yung mga lumalakas. And for sure, sila yung mga nagagawa nila yung kalooban ng Diyos sa kanila. Naalala ko po yung kwento ng isa sa mga men's ministry na kung saan minessage daw po niya si Pastora Marlene nung nandun sila sa Bicol kung kamusta si Kuya Georgie. Sabi po niya,
nag-chill nga daw siya nung time na yon. Pero, tinapos po niya yung pinagagawa ng Lord sa kanya. Hindi po siya nalimitahan ng kanyang nararamdaman. And so, here. So if we want to thrive in the midst of COVID-19 or in other trials, let us endure, let us expect more trials, and enable God to complete what He has started in us. At pag nandun na po tayo sa dulo, nakikita po natin at masasabi po natin, kaya pala pinadaan ako ng Lord sa pagsubok na to. Kaya pala may COVID-19. Kaya pala. And for sure, sa araw na yun, tayo ay complete na. Tayo ay perfect na. Lacking in nothing. And for sure then, we have given God the glory. So let us keep on thriving in the midst of trials. And let's not give up. Manalangin po tayo. Lord, salamat po sa encouragement mo sa amin ngayong araw. Sa pamamagitan po ng inyong salita, tulungan mo po kami na mag-endure sa lahat ng aming mga pagsubok. Alam mo po yung mga bagay na pinahihintulutan mo. Kaya we have confidence, Lord, na sasamahan mo po kami sa lahat ng ito. Huwag mo pong hayaan, Lord, na kami ay umayaw o huminto sa aming pananampalataya. Lord, we even pray for those who are experiencing hardship now, Panginoon. Yung mga nahihirapan, mga gusto nang sumuko, mga hindi na kaya yung kanilang pinagdadaanan. Kayo po yung kanilang maging kalakasan. Lord, yung mga nawalan ng source of income, ng mahanap buhay, Panginoon, kayo po yung mag-provide. We pray for opportunities for them, Panginoon. And Lord, yung mga nasasaktan, nalulumbay, nahihirapan ng kalooban dahil sa nawalan ng mahal sa buhay. We pray for comfort. We remember even our sister, yung other half po ni Kuya Georgie na si Pastora Marlene. Kayo po yung mag-comfort sa kanya, Panginoon. Hindi man po namin mapunan yung isang parte na nawala sa buhay niya, Panginoon, ay tulungan mo po kami na maging part ng comfort niya, Panginoon, na kahit mapapaano, Panginoon, in practical ways ay makatulong kami sa Kanya, maibsan man lang yung Kanyang kalungkutan, Lord God. And we pray even for their children. Ingatan niyo po sila sa kanilang kinaroroonan ngayon. And we pray even dun sa mga nadumaranas ng karamdaman, COVID man o anumang illness na kanilang pinagtatagumpayan ngayon. We pray for healing, Lord God. We speak healing into their bodies, Panginoon. And we pray, we declare that by the stripes of Jesus, they are healed. By the stripes of Jesus, they are healed. Thank you, Lord, that you are our hope. Thank you, Lord, that in the midst of peace, kayo po yung aming endurance. You are our joy. You are the one who will complete who will complete what you have started in us. And in you, Lord, we have the strength, Panginoon, to finish. Lord, maraming salamat sa iyo. We love you, O God, our Father. We love you, Jesus. And we thank you, dear Holy Spirit, for what you are doing in our lives, O God. We praise you. Amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you and give you peace. God bless po. Have a great day.